Hello, Kathden fans! So, ito na nga ha. Nagkita ang girlfriend ni Sir James Reid sa birthday party ni Doc Ivy, no? Pero bago yan, ay ito muna, no? Bagong endorsements ng Kathden. So, revealed, no? Ng another picture, mga kasombreros, yung kay Sir Alden. Tapos, kay Ma'am Catherine, meron din siyang endorsement picture, mga kasombreros, no? Sorry po, medyo maingay po sa amin, mga kasombreros, ha? Ito, nasa dressing room yata sa Sir Alden ito, mga kasombreros. So, ito yung bagong, bagong picture dito nga sa kanyang panibagong endorsement na white flower, mga kasombreros. Nakakulay parang navy blue yata ito, no? Aabangan natin yung next na video or picture or information, mga kasombreros, dito sa gagawing endorsement ni phenomenal box office cinema king, mga kasombreros. Nag-iisa lang siya dito, no, sa dressing room, pero malamang ay may mga kasama niya dito, sina Mama Ten at saka sina Sir Laysam and the rest of the production team, mga kasombreros, na gagawa ng endorsement video. So grabe, no? Grabe yung kaliwat kanan, and si Ma'am Catherine, of course, no, yung Ideal Vision ay nag-drop din ng picture ni Ma'am Catherine, mga kasombreros, dito sa kanyang endorsement din po, no. Although si Ma'am Catherine ay matagal ng brand ambassador ng Ideal Vision, ay nag-drop sila ng panibagong picture. Sabi dito, Ideal Vision Center, eye sighting deals, free frame, just pay for the lens, buy one get one up to 70% off, mga kasombreros. So palagay ko, medyo late ako dito 2 days ago ito na-upload, ngayon kanina ko na nakita, mga kasombreros. So parang ito yata yung ginawa niyang endorsement or parang video nung spotted siya doon sa Ideal Vision nga, mga kasombreros, na vinlog natin nung nakaraang araw. So pero congrats sa Kathden, no. And ito na nga ha, ito pa yung mga video nakuha doon sa birthday party, no. And parang sinabay-sabay pala nila dito yung celebration ni Mama Doc Ivy, mga kasombreros, na 16 years na siya, no, sa industry ng pagpapaganda, mga kasombreros. So tapos tinaon na rin yung birthday celebration. So hindi ko alam kung pareho din or parang sinabay yung kay Doc Teo, yung kanyang husband nga, mga kasombreros. So nagkita sila, of course, no. Si Ma'am Isa Pressman ay magkaibigan sila, no. So there's no bad blood, mga kasombreros. Tapos yung iba dito ay palagay ko si Ma'am Sara Labati ba ito? And then yung si parang girlfriend yata ni Carlos Yulo itong isa, no. So sila po ay okay, ha. Ang girlfriend ni Sir James na si Ma'am Isa at saka si Ma'am Catherine ay okay po sila. So andito nagpicture din, no, sina Mama Salvador, of course. Hindi ko lang kung si Ma'am Kylie Padilla tong isa, pero hindi ko matukoy kung sino ito. So parang hindi naman siya si Ma'am Kylie Padilla, mga kasombreros. Pero parang naging girls night out. So hindi ko lang kung, kasi sila Ma'am Juday hindi yata sila nakapunta, no. Kaya bumati lang sila, mga kasombreros, dito nga sa birthday ni Doc Ivy. And then ito, natutuwa ako dito sa post ng isang Kathden admin. Para siyang nagmamanifest, no, na walang ng bagong pelikula ng Kathden, mga kasombreros. May sinabi siya dito na mga detalye ng pelikula, pamagat Love Beyond Borders. Tapos ang genre ay romantic drama. Tapos ang direktor pa rin ay si Direk Cathy Garcia Sampana, no. Tapos ang lokasyon naman or mga locations ay sa Pilipinas, South Korea at Espanya. Grabe, no? Parang sana nga yung manifestation na ito ay mangyari talaga. Tapos yung release date daw ay sa December 2025 bilang bahagi ng Metro Manila Film Festival. Nako, pag sinabay nila to sa MMFF, mahirapan ng mga tao. So kung ako, sa naisip ko lang, hindi nila dapat isabay sa MMFF, mga kasombreros, kasi baka hindi na papanoorin yung ibang mga entries, mga kasombreros. So and sabi dito sa sa Twitter, ayon kay Catherine Bernardo, ang proyektong ito ay para sa mga tagahanga na natiling loyal sa kanilang tandem.
Samantala si Alden Richards naman ay nagpahayag na mayroon silang unfinished business na kailangan tapusin. Ang kanilang pagbabalik ay kinatuwa ng maraming tagahanga at ang Kathleen Returns 2025 ay nag-trend sa Twitter. So ito po ay wala pang official na statement, so ginawa lang ng fan. Pero nag-manifest tayo. Yes, we are manifesting, hoping and praying po na magkakaroon ulit ng project ang Phenomenal Box Office King at Phenomenal Box Office Queen. So ang picture na ginamit dito ay nasa escalator sila mga kasombreros, no? Pero tayo po ay mag-aabang ng project para sa Kathleen. Mangyayari talaga yan, no? Hindi lang sa ngayon, pero it will come to pass, mga kasombreros. Magtiis-tiis lang tayo at saka maging patient, no? And then ito, ginawan din ng usong trend, no? Gemini AI palang tawag dito. Ginawan nila ng ang parehong Kathleen ng yung edit nga, mga kasombreros, na parang may desktop sa likod. Tapos yung picture ng ni Ma'am Catherine na parang pink, na yung naka-gown siya na parang Filipiniana style, mga kasombreros. Tapos yung kay Sir Alden naman ay yung naka-cellphone siya na may pink yung pantalon, mga kasombreros. So ang kulit, no? Ang kulit ng ginagawa nila. Ginawan din nila ng pang-trend si Ma'am Catherine, and this time ay pareho na sila, no? Si Sir Alden at saka si Ma'am Catherine magkasunod. And then ito, last item natin. So baka late ko na ito i-post, mga kasombreros, no? Yung si Pops Alden ay nag-post ng Instagram story about sa Stars on the Floor, mga kasombreros, na gaganapin 7:15 PM, mga kasombreros. So ang dance challenge nila ay around the world naman, no? So iba yung genre nila ngayon ay intense din sa Stars on the Floor, mga kasombreros, na kung saan sina Ma'am Glyza, sina Faith, no, Zeus, and so on, mga kasombreros, ay part ng competition. So leader, parang parang nanguna sina Ma'am Glyza, no, sa leaderboard, mga kasombreros. So star duo. So ito po ay dito aabangan. So late ko na ito mga kasombreros, late ko na mag-post, pero yun po, naabangan po yan natin. Alright, so naman sa ating Kathleen items, sana po ipakinggan po natin ang Word of God. Today is September 6, 2025, Saturday na po. A blessed Saturday evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay medyo nakakadiri lang po, mga kasombreros, pero kapupulutan po ng aral. Ang title po ay Patay na Mga Langaw. Ecclesiastes 10 verse 1, Dead flies putrefy the perfumer's ointment and cause it to give off a foul odor. So does a little folly to one respected for wisdom and honor. Ito, mga kasombreros, para siyang paghahalo ng mabuti sa masama at saka sa hindi bulok sa nabubulok, mga kasombreros, sa mabaho at saka sa hindi mabaho, sa malinis at saka sa marumi, mga kasombreros. So ito po ay about yung verse natin specifically ay Ecclesiastes 10:1 about the detrimental impact, yung pagiging fool or pagiging tanga or pagiging hindi matalino, mga customers, and then yung lack of wisdom. Tapos nagsisimbolize siya ng mapatay na langaw, mga kasombreros, na nandoon sa isang perfumer's oil, mga kasombreros. Ibig sabihin, ini-spoil nito ang fragrance ba, yung bango ng isang pabango, mga kasombreros. So parang kahit na magpabango ka man, kung hindi ka naligo hindi. So parang parang naglagay ka ng perfume dun sa mga, kunwari may mapatay na isda or mga patay na hayop, mga kasombreros, na hindi rin siya kaya kundi may spoil siya. So nagdi-diminish yung value ng perfume, nawawala yung value, yung amoy, yung bango ng perfume, mga kasombreros, or cologne, kapag nahaluan ito ng mga patay na insekto or patay na although yung patay na langaw hindi siya gaano mabaho, no? Pero yung ibang mga patay na hayop talaga ay yun talaga, mga kasombreros. So sa atin, this is applicable po sa isang character ng tao, mga kasombreros, and nagre-remind sa atin ito na yung impact ba, yung isang ugali, kunwari mabait ka tapos meron kang masamang ugali. A bad habit spoils a dozen of good habits. So kung meron kang mabuting ugali na marami, pero meron kang masamang ugali na nandyan sa'yo, ay nai-spoil siya, mga kasombreros, yung
ibang good habits or good characters mo mga kasombreros. So the verse highlights how even a small mistake or foolish act can lead to significant consequences that can affect us and those around us. So domino effect na kapag tayo po ay may bad habit, yung mga good habits or good characters natin ay nai-spoil or naapektuhan mga kasombreros. Lalong-lalo na po sa teachers at saka sa mga preachers, sa mga tagabahagi ng salita, sa ating guro sa ating paaralan or sa ating mga superiors, sa ating mga magulang. Kasi ang magulang natin kapag tayo po ay hindi good example sa ating mga anak ay we have to think carefully and we have to be Christ-like, yun talaga kasi tayo mga magulang at saka mga kuya, ate, lolo, lola ay naging good example at saka it's either good or bad examples tayo sa mga tao sa ating tahanan, lalong-lalo na po, This verse reinforces the importance of wisdom and prudence in our daily lives. So pag sabing prudence, ito yung pagiging careful at saka wise natin mga kasombreros sa ating mga desisyon at sa ating action mga kasombreros in particular. Do you ever stop to think about the consequences of your actions? So ganun ba tayo, Ako talagang ingat na ingat ako mga kasombreros, may mga times na syempre hindi tayo perfecto. Pero kailangan nating isipin yung mga consequences, kung gagawin ko ba ito, ano ang mangyayari, kung papatulan ko ba ito, ano ang mangyayari. So, ganun mga tipo mga kasombreros. Kaya pa yung mga comment na mga nega, ay hinahayaan ko lang talaga mga kasombreros because isipin ko pag worth it ba ang panahon ko at oras kapag nireplyan ko to ng so ganun pag may mga times na nagre-reply ako sa mga nega na comments, so pinagpapala ko pa rin sila mga kasombreros. Kasi kung ayaw nila ng comment ko, ay ibalik nila sa akin. So pag binalik sa akin, pagpapala pa rin. So ganun mga kasombreros, This verse serves as a poignant reminder that even seemingly insignificant foolishness can have profound repercussions. We as educators must instill in our students the value of critical thinking and wise decision making to help them navigate the complexities of life and avoid the pitfalls of foolish behavior. So, lalo-lalo na talaga ito sa mga kunwari mga teachers and so on mga customers. And yung imagery ng dead flies, yung mga patay na langaw mga kasombreros sa isang perfume ay malinaw na illustration mga kasombreros na kung gaano ka kung ano yung impact ng kahit na isang maliit na amount of foolishness can smell something valuable. So para kang ang dami mong sinasalita tapos may mga sinasalita ka pala na pangit din, so ganun siya mga kasombreros na parang nawawalan ng value yung iba kasi nga you talk too much tapos ay nagmumura ka rin pala parang ganun ba. So pag nag-advise ka sa anak mo for example tapos ikaw nakita nila yung ganun mo, so kahit na gaano ka ganda yung mga words mo, kung hindi naman nakita sa iyo yung good example ay useless din po. Just as a foolish son can bring grief to his mother or a small spark can set a forest ablaze. So parang gano'n lang siya parang isang konting apoy lang na nandoon sa gitna ng gubat ay pwede siyang kumalat at saka ma-spoil at ma-damage ang buong kagubatan mga kasombreros. So ito po ay para siyang talagang reminder to sa atin mga kasombreros na ang ating pong ating sarili fragile, tapos yung reputation po natin ay kailangan may kalaki po yan ng wisdom kasi ang good reputation at saka wisdom ay mahalaga mga kasombreros sa ating buhay. Kahit na gaya na nangyari sa atin ngayon sa society natin, kahit gaano kakayaman, kung hindi ka galang-galang mga kasombreros ay talagang taong bayan ang makakalaban mo mga kasombreros. Just as it takes effort to create pleasant fragrance that can be ruined by a small fly, our life's work and character can be tarnished by moments of folly. So parang kunwari yung mga harsh decisions sa mag-asawa, nagkaroon ng misunderstanding tapos naglayas agad yung isang partner. So ang apektado talaga yung anak, So kung hindi ka nag-iisip na kunwari misunderstanding lang, konting tampuhan, tas maayos din naman, pero ikaw ayas, so kasi hindi ka nag-isip ng matalino, hindi ka naging wise na kung paano kayang kahinatnan kapag ako ay umalis, kapag ako ay naglayas, kapag ako ay pumunta sa ganito, pumunta sa ganyan, kung gagawin ko to, gagawin ko. So
kailangan talaga ng wisdom. So parang in a moment ay mababago ang lahat, no? Nagkakaroon tayo ng wrong decision na pagsisisihan natin sa huli. The verse's assertion that a little folly outweighs wisdom and honor emphasizes the outsized impact of foolishness, urging us to guard against even minor indiscretion. So ganun mga kasunod. So kahit yung mga maliliit na lalo na kapag may asawa ka na, may anak ka na, pamilyado ka na, napakahalaga talaga ng wise decision making. So every decision ay you consult your partner, kapag may mga anak ka na, na malalaki na, at saka pwede nang pagkuhaan ng advice or So it's also important to ask advice or reminder from them. And especially sa ating mga spiritual leaders sa church, mga kasombrers, or kung may mga magulang pa tayo, mga lolo-lola ng mga anak natin, ay napakahalaga po yun, mga kasombreros. To maintain wisdom in our actions, it is essential to remember that wisdom is a precious quality that guides us in making sound decisions. So wisdom talaga. Kaya nagsasabi ko parati na yung Ecclesiastes, yung Psalms, yung Proverbs, magandang combinations po ito, mga kasombreros, ng guide natin sa buhay. Kasi ang Psalms ay it will make us closer to God, and then yung Ecclesiastes at Proverbs, ito naman yung magpapatalino sa atin in making wise decisions, mga kasombreros, or right decisions. Kung baka kasi yung iba yung, yes, hindi naman tayo perfecto, although meron tayong guide minsan, ay nagkakamali pa rin tayo, pero not as worse, not as bad, mga kasombreros, or not as tragic, at hindi ganun kasama kapag meron tayong wisdom at saka right decision na nagagawa kumpara mo dun sa as in wala talagang wisdom or guide, mga kasombreros, or counsel na sinusunod sa buhay or principle sa buhay, mga kasombreros. So let's embrace Ecclesiastes 10 verse 1, mga kasombreros, bilang reminder sa atin ng bawat choice natin na ginagawa, bawat plano, bawat actions, bawat salita ay may impact, maaring magdulot ito ng masama or kabutihan sa atin. Alright, sinabi sa ating Word of God, nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom, at nagmumula sa ating Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasunod, paalam po.